Bakit mawawala ang dagat sa bagong langit at bagong lupa? Madalas nating isipin na ang dagat ay sumisimbolo lamang sa ganda, lawak at kapayapaan. Inuugnay natin ito sa kagandahan ng nilikha ng Diyos. Pero kung ating pag-aaralan ng salita ng Diyos, may nakatagong kahulugan kung bakit mawawala na ito sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Diyos para sa atin. Sabi sa Pahayag 21 verse 1, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa at wala na ang dagat. Maaaring magtaka tayo, bakit mawawala ang dagat? May masama ba rito? Bakit ito aalisin ng Diyos sa bagong perpektong mundong kanyang gagawin? Ngayon ay narito ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit aalisin ang dagat sa bagong langit at lupa. Number 1, simbolo ito ng kaguluhan, kasalanan at hirap. Sa Biblia, ang dagat ay hindi lamang tubig, ganda o tanawin lamang. Ito ay larawan din ng bagyo, takot, gulo at kawalan ng tunay na kapayapaan. Mula pa noong sumapit ang kasalanan sa sanlibutan, ang dagat ay naging tanda ng kaguluhan, panganib at paghihiwalay. Ito rin ang mismong lugar na sinasabi ng salita ng Diyos bilang tinitirahan at pinagmumula ng kapangyarihan ng kasamaan. Sabi sa Pahayag chapter 13 verse 1, pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw na ito ay sumisimbolo sa lahat ng puwersang lumalaban sa Diyos, kasamaan, paniniil, kasinungalingan at lahat ng bagay na sumisira sa plano ng Diyos. Kaya't kung ang dagat ang tahanan ng gulo, takot, kamatayan at pinagmumulan ng kapangyarihan ng kasamaan, hindi na ito magkakaroon ng puwang sa mundong perpekto at banal na itatayo ng Diyos. Number 2. Dahil dito may paghihiwalay at kamatayan. Sinasabi ng Biblia na ang dagat ang naghihiwalay sa mga tao at lugar din ito ng mga patay. Sabi sa Pahayag chapter 20 verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Sa Biblia, ang dagat ay hindi lamang tubig na nakikita natin. Ito ay naging simbolo ng pagkakahiwalay at tahanan ng kamatayan. Noong panahon ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang dagat ang nagsisilbing malaking hadlang na naghihiwalay sa magkakamag-anak, magkakaibigan at magkakalahi. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makapagtagpo agad, magsama o manatiling magkakasama ng walang harang. Kapag nawala ang dagat, mawawala ang pagkakahiwalay, wala nang hadlang sa pagsasama ng Diyos at ng kanyang bayan. Number 3, mapapalitan ito ng mas magandang tubig ng buhay. Huwag nating isipin na mawawalan tayo ng tubig o ganda dahil wala na ang dagat. Sa katotohanan, ang mawawala ay ang tubig na may kaakibat na sumpa at ang papalit ay ang tubig na puno ng biyaya at buhay na walang hanggan. Ayon sa science, ang dagat ang pinagmumula ng lakas ng mga bagyo at malalakas na alon na nagdadala ng pinsala, takot at pagkawasak sa mga lupain at buhay ng tao. Ang tubig nito ang nagbibigay ng init at lakas upang mabuo ang hanging sumisira sa mga tahanan, pananim at pangarap ng marami. Kaya naman kung babalikan natin ang sinasabi ng Biblia, magiging malinaw sa atin kung bakit kailangang mawala ang dagat sa bagong langit at bagong lupa. Ang malawak, maalon at madilim na dagat na sumisimbolo sa gulo, takot, unos at kamatayan ay papalitan ng isang ilog na kakaiba sa lahat ng ating nakita dito sa lupa. Ito ay ang ilog ng tubig ng buhay na dumadaloy ng dalisay, malinaw na parang kristal at diretsong nanggagaling mismo sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sabi sa Pahayag chapter 22 verse 1, pagkatapos ay ipinakita sa akin ng isang ilog ng tubig ng buhay na kasing linaw ng kristal. Ito ay umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Ang tubig sa ilog ng buhay ay magdadala ng lubos na kapanatagan. Higit sa lahat, ang sino mang iinom dito ay hindi na muling mauuhaw pa dahil ito ay biyayang walang katapusan. Ang buong kalikasan ay magiging payapa, matatag at ganap na nasa ilalim na ng kalooban ng Diyos. Ang pagkawala ng dagat ay patunay na natapos na ang panahon ng panganib at takot, kamatayan at pagkawatak-watak. Dumating na ang panahong walang anumang kapangyarihan ang kasamaan. Ito ang pangako ng Diyos na ang lahat ng bagay na nagdudulot ng paghihirap ay tuluyan ng lumipas at ginawa na niyang bago ang lahat. Ang pagkawala nito ay hindi kawalan, kundi isang tanda ng ganap na pagbabago, kalayaan at katuparan ng plano ng Diyos. Ang kapalit ay higit pa sa kapalit. Hindi lamang ito basta tubig kundi ang mismong daluyan ng presensya at buhay na galing sa Diyos dahil ginawa na niyang bago ang lahat. Ito nga ang sinasabi sa Pahayag chapter 21 verse 5. At ang nakaupo sa trono ay nagsabi, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay at idinugtong pa niya. Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo.